China at Russia mga kapatid, sanib puwersa. Ito'y pagpapakita ba ng lakas sa Estados Unidos mga tol. Matapos nga na mag-deploy si US President Trump ng dalawang nuclear submarine malapit sa Russia mga tol. Ito ba ang naging sagot o naging response ng Russia? At kasama ngayon dito ang China. Ang sabi rito mga kapatid sa report na ating panonoorin, again tayo ay magbibigay lamang ng reaction video and commentary. China and Russia have launched their high-stakes Joint Sea 2025 naval drills near Vladivostok, showcasing submarines, destroyers, and war helicopters in a powerful display of military coordination. This comes as US President Donald Trump escalates tensions by deploying 2 nuclear submarines near Russian waters and slashing the Russia-Ukraine truce window from 50 days to just 10 days. Yan ang sabi rito sa report So panoorin natin mga kapatid itong nangyaring joint naval exercises ng China at ng Russia. Ito ba'y pagpapakita nga ng puwersa laban dito sa Estados Unidos? Kasi mga tol etong China, Russia, United States, India, yan yung top 4 sa mga higante at mga makakapangyarihang bansa sa ating daigdig na nagtataglay ng talagang malakas na puwersa. So ngayon, magkasanib puwersa to. China at saka Russia. Ito ba'y pagpapakita nga ng lakas dito sa Amerika? Di nag-iisa Russia, meron niyang katambal, China. Well, di natin alam mga kapatid, alamin natin itong report na to at bigyan natin ng reaction batay sa ating matutuklasan ngayong araw na ito. Samahan ninyo ako mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ng notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. At syempre para naman sa mga mahihilig sa Blue App o sa Facebook mga tol, ina-upload na rin natin doon ang ating mga reaction video. Para syempre mas malawak ang ating marating, lalong-lalo na kapag nagpapakalat ng mga disinformation o fake news ng China. Yan ang ating binibigyan madalas ng reaction video. Tayo'y sumusuporta mga tol sa ating sandatahang lakas sa AFP, sa ating mga Coast Guard na labanan mga kapatid, etong mga propaganda ng China. Anyway, bilang mga Pilipino mga tol, samahan ninyo ako rito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Yan Putin, Xi's chilling response to Trump's nuke subs near Russia. China-Russia Joint Sea 2025 begins amid fresh nuclear warnings. On cam, warships, choppers, and submarines in action. So ito na nga yun mga kapatid. Sabi rito, China and Russia kick off Joint Sea 2025 naval drills near Vladivostok. Kung naalala ninyo mga tol galit na galit ang China sa Pilipinas dahil tayo'y nakikipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa at tayo'y nagsasagawa ng mga joint maritime patrol, nagsasagawa tayo ng mga ganitong klaseng exercises. Na tila ba hindi nila ginagawa yan? So dito mga tol, ito'y isang malaking patunay na gawain din nila yan. Diba? Ito, kasama nila ang Russia at nagsasagawa sila ng mga ganitong klaseng joint exercises. Napaka-hipokrito talaga ng mga yon. Warships, helicopters, and submarines participate in 3-day exercise. 3 araw na exercise nila mga tol. Ito ata yung ginawa nila sa sa Sea of Japan, Russian Admiral Tributes Volkhov sub and China's Urumqi destroyer were deployed. So yun nga yung mga ginamit nila, Drills were held in Sea of Japan. Kita mo, sa dagat pa ng Japan. Last year's version took place in South China Sea. So ngayon, sa Sea of Japan nila ito ginawa. Samantalang tayo, pag nagsasagawa ng mga maritime joint operations sa West Philippine Sea, nagagalit sila, Sinasabi nila, pasimuno daw tayo ng gulo. Samantalang ginagawa din naman nila yan. Naval show of force underscore growing China-Russia military coordination.
Yan o, yan yung PLA Navy helicopter eh. The exercise is seen as a counterbalance to a US-led global order challenge, no? Para daw i-counterbalance nila yung pangunguna ng Amerika. This comes as EU and US have called on Beijing to press Russia to end war, no? Nananawagan ng European Union at ng Amerika sa China o sa Beijing na pakiusapan itong Russia, kasi nga tropa nila yan eh, natapusin na yung gera dito sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. Kasi ang dami ng ang dami ng kawawa mga tol. US has warned China to reconsider its backing of Russia in Ukraine conflict. Ito rin yung mga senaryo kaya wasak yung China rito sa tanong dun sa question ng taga South Korea, di ba? US President has also shortened Russia-Ukraine truce deadline from 50 days to 10 days. Oo, yun nga yun. Pinaikli ni Donald Trump yung kanyang deadline o yung ultimatum niya. Since Trump's ultimatum, tensions between Russia and US have skyrocketed. Lumala pa mga tol at nagkakabantaan nga sila ngayon ng nuclear. Trump has ordered 2 nuclear submarines to strategic international waters. Hindi sinabi kung ano yung exact location, syempre para na rin yan sa kaligtasan. Trump declared US is totally prepared amid tensions with Russia. Handang-handa na sila mga tol, o naka-ready sila palagi. O sakasakali mang hindi lang basta-basta salita itong sinasabi ni Medvedev. Tensions evoke Cold War era strategic posturing on both sides of Atlantic. Dati pa to itong video to, magtropa rin to si Putin at saka si Donald Trump. Pero ngayon hindi nagugustuhan ni Trump itong mga ginagawa ni Putin. 2018 pa to oh. Sobrang tagal na nito. Medyo bata-bata pa nga itsura ni Trump dito saka ni Putin Anyway mga kapatid, ano ang inyong masasabi dito sa ating mga napanood o dito sa ating mga natunghayan? Sa tingin ba ninyo mga tol, etong pagsama ng China dito sa Russia ay pagpapakita ng puwersa dito sa Estados Unidos? Tulad halimbawa ng ginagawa ng Pilipinas, pinapakita natin ang puwersa ng Pilipinas sa pamamagitan din mga tol ng pagsama natin sa iba't ibang mga bansa, like for example US, number 1 yan, Australia, Japan, di ba? Ngayon mga kapatid, makakasama naman natin sa joint maritime operation naman ng warship ng India. Ang India, hindi nila ka-vibes etong US, hindi rin nila ka-vibes ang China. Pero ka-vibes ng India etong Russia. O, diba? Labo-labo yan mga tol. Ang China, hindi nila ka-vibes ang India pero ka-vibes nila ang Russia. Mga tol, diba? Ang North Korea naman, hindi nila ka-vibes ang US, ka-vibes nila ang ka-vibes nila ang China at Russia. Russia, nagpapadala pa nga ng mga sundalo si Kim Jong-un sa Russia. Kaya nga kung magkakaroon ng conflict, kung magkakaroon talaga ng labanan, hindi mo maiiwasang isipin baka nga magkaroon ng ikatlong laban ng pandaigdigan. Kasi etong mga bansang to, mga magkakaibigan at magkakaaway din Kumbaga, makikita mo talagang pare-pareho silang malalakas, pare-pareho silang nagpapakita ng puwersa nila. Pero syempre, ang lagi naman nating hiling, ang lagi naman nating dalangin, wag naman po sanang mangyari. Pero kung yun talaga ang kalooban at yun ang nakatakdang mangyari at sinabi na yan nung simula pa lang, wala pa tayo rito sa daigdig, nakasulat na yan mga tol sa Bible. Pero kasi may nangyari ng 1 at saka 2 Diba? WW1 at WW2. Hindi natin alam kung meron pa bang mangyayaring WW3. Hindi natin alam yun, no? Pwedeng wala na, pwedeng hindi na mangyayari yun, pwedeng bantaan na lang yan, pwedeng ambaan na lang yung ginagawa ng mga bansa ngayon. Which is much better yun mga tol. Kasi sa panahon natin ngayon, yung ganito pa lang sobrang hirap na. Lalo pa kaya kung biglang magkakaroon pa ng WW3, baka talagang alam mo yun, bumalik tayo sa Stone Age, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.